Good day guys! Panibagong araw, panibagong karanasan na naman. Ngayong araw guys, samahan nyo ako mag-CVT cleaning. Sa mga hindi nakakaalam kung ano yung CVT cleaning, ang CVT cleaning ay isa rin sa mini-maintenance sa motor, bukod sa pag-change oil. Tara guys, samahan nyo ako kung paano natin gagawin to. Una, niluwagan na nga natin yung bolt sa kanyang crankcase cover. Sa isa natin luwagan ang kanyang mga tornilyo. At kapag natanggal na nga pala natin ito, pwede na natin itong baklasin gaya nyan. At kapag natanggal na nga pala natin ang crankcase cover, kumuha na tayo ng impact drill at luwagan na natin ang mga bolts. At kapag maluwag na nga pala ang mga bolts, pwede na natin ugutin ang drive face. At kapag nahugot na nga pala natin ang drive face guys, pwede na natin ugutin ang bell gaya nyan. At sunod na rin natin ugutin ang torque drive. Pagkahugot ko nga pala ng torque drive guys, ay agad na rin akong humigop ng gasolina para magamit natin panlinis ng CVT guys. Para sa mga hindi nakakaalam guys, ang gasolina kasi ay mabilis nakapagtatanggal ng mga dumi sa ating CVT. Sprayan lang natin ang gasolina guys hanggang sa matanggal natin ang mga dumi. Makikita nyo guys, talaga naman natatanggal yung mga dumi niya at bumabagsak. Kinuskus ko na nga rin para ito ng brush para mas mabilis matanggal ang mga dumi. At inisprayan ko na nga rin para ulit ng gas guys para naman mas matanggal ang mga dumi. Kung makikita nyo, talaga naman bumalik sa pagkamalinis ang kanyang crankcase guys. Pinaghiwalay ko na nga rin pala dito ang clutch assy at torque drive guys para matanggal na natin yung lumang grasa sa kanyang torque drive guys. Inisprayan ko na nga rin pala ng gasolina yung pulley guys para naman mas maging malinis din ang kanyang pulley. At sinunod ko na nga rin pala ang kanyang clutch assy guys para naman talagang mas matanggal ang mga dumi nito. At pagkatapos ko nga palang linisin ay unti-unti ko na rin inassemble ang mga ito. At habang ina-assemble ko ito, lagyan ko na rin ng grasa ang mga dapat lagyan para naman mag-play ng maayos ang kanyang clutch lining. At pagkalagay ko naman ng grasa ay nilagay ko na rin ang kanyang clutch lining. Sa pagkalagay ng clutch lining, pwede nyo rin i-testing kung maganda ba yung play nito. At inilagay ko na nga rin pala ang clutch spring para naman matapos na ang ina-assemble natin na ito. Sa pagkalagay ng clutch spring, kailangan mo nga pala ng pwersa na manggagaling sa mukha. Kasi nga naman ay talagang matigas ito. Kung makikita nyo, unti-unti ko nang nabubuo ito. Nilagay ko na nga rin pala yung plate. At para nga talagang matapos na ito ay nilagay ko na rin ang kanyang mga circlip. Sa pagkalagay ng circlip guys ay ingatan nyo lang itong tumalsik. At kasi kung minsan guys ay tumatalsik ito at nahihirapan ng hanapin. At sunod ko na nga rin palang inassemble dito guys ang kanyang torque drive. Pag-assemble nga pala ng torque drive guys, kailangan nga pala ng maraming high temp grease dito. Kung makikita nyo, talagang napakadaming nilagay ditong high temp grease guys para naman talaga mag-play ng maayos ang kanyang torque drive guys. Sinunod ko na nga rin palang ilagay dito yung pinagkakabitan ng center spring guys. At pagkatapos nito, inilagay ko na rin ang kanyang center spring guys. At sinunod ko na nga rin palang ilagay ang kanyang clutch assy guys. Paglalagay ng malaking nut dito guys, ay kailangan mo nga pala ulit ng pwersa na manggagaling sa mukha. Kasi nga naman ay talagang napakatigas na ito. At ginamitan ko na nga rin pala ng impact drill ito para naman talagang maging mas maigpit ito. At tamang punos nga pala ako dito kasi nga dumating ang ating customer na si Aso. Shoutout sa'yo Roma Isaac de la Cruz Taroy na walang sawang nagpapa-maintenance ng motor sa atin. Kinabit ko na nga pala dito ang kanyang pulley at drive face para naman matapos na talaga ito. Sa pagkakabit ng drive face ay kailangan mo siguraduhin kung talagang nakakapit ang kanyang mga ngipin sa sigunyal. At sinunod ko na nga rin palang ikabit dito ang kanyang bell. At pagkakabit ko nga ng bell ay nilagyan ko na rin ito ng mga nut. Sa pagkakabit ng nut ay siguraduhin yung maayos ang pagkakabit nyo nito. Dahil kapag na-lost thread ang thread sa sigunyal ay siguradong kamot ulo kayo. Kinabit ko na nga rin pala ang kanyang crankcase cover at unti-unti ko na nilagyan ng mga bolts ito. Sa paghihigpit ng mga bolts guys, hindi kailangan gumamit ng pwersa na manggagaling sa mukha. Dahil pag naputulan ka ng bolts guys, siguradong sasagwa ang yung mukha. Kinabit ko na nga rin pala dito ang kanyang cover para naman talagang matapos na ang ating CVT cleaning. Higpitan natin ng katamtaman lang ang kanyang mga bolts para naman hindi tayo maputulan. Dahil wala tayong pangabono pag naputulan tayo ng bolts. Maraming salamat sa panonood guys. Paalam!